Preach the truth is never sure to preach again. To a dying man as a dying man. Stand for truth is never sure to live tomorrow. All for him, all for him. Serve the Lord is never sure to serve again. To a mighty God as a feeble man. Love the Lord is never sure what comes tomorrow. Live for him, live for him. Now is the time to hear his voice and heed the call that bids the noise. Take hold the flame that lights the way and bring glory to his name. There to stand like Daniel, there to preach like Paul, there to be like Joseph, who would not be bought nor sold. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Let us dare to be true and brave, standing firm amidst the waves, holding high the blood-stained banner of our Prince Emmanuel. There to stand like Daniel, there to preach like Paul, there to be like Joseph, who would not be bought nor sold. There to pray like Hannah, there to live like Job, there to love like Jesus, who would die to save us all. Will you stand for him, though the heavens fall? Will you dare to live for him alone? Will you dare to live? Let us dare to live. I will live for him and him alone. Sa po mapagpalang araw po ng Sabat. Salamat po ng marami sa imbitasyon po ng Moving On International at sa mga kapatid kay Sister Donna for inviting me. Ano po. At ako nga po ngayon ay nakadestino po dito sa ating pong isang area dito po sa Mindoro Island Mission. At ating pupurihin ng Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan ng araw upang minsan pa sambahin siya, pasalamatan at ibigay sa Kanya ang pinakamataas na paglilingkod, mga minamahal. So ngayon pong umaga ay ating pong ipopokus ang ating pong sarili sa ating pong tagapagligtas, sa ating Savior, mga minamahal ko. Ay nais muna ko mapakilala ng kaunti. Ako po si Pastor Daniel Villasur. Ako po ay graduate sa ating pong pamantasan sa AUP. Ang inyong pong lingkod ay Magna. Ang ibig sabihin po ay Magna 9 years. Ako po ay 9 years na nag-aral sa ating pong eskwelahan. Ako po ay working student ng mahabang panahon. Dahil po sa biyaya ng Panginoon, sa kanyang pag-iingat, ay nakagraduate. Hindi dahil sa anumang bagay na meron tayo.
kundi sa patnubay at gabay ng ating pong Panginoong Hesus. Kung aking pong tinitingnan ng aking pong buhay, ng ating pong buhay, ay wala tayong kayang ipagmalaki, kundi ang biyaya at ang pagkatawag sa atin po ng Panginoon ng minamahal. Nang ako po ay nag-aral, ay pagpasok ko sa atin pong school na yon, ay hindi ko alam ang aking hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang magiging kinabukasan ko. Pero ang tanging ko lang pong alam ay ako'y gusto kong magpastor. Gusto ko lang mag-aral, ano po, sa atin pong eskwelahan at makapagtapos. Nang ako po ay pumila doon sa finance, doon sa enrollment ko, mag-enroll na ako, ay aking pong tinanong yung pong mga kapwa ko working student. At nang ako po'y magtanong-tanong kung sila ilang taon na sa AUP. Ang sabi nung isa, ako ay 5 years na dito. Yung isa naman medyo matanda-tanda ng kaunti, ang sabi ay ako ay 7 years. Yung isa ay, tinanong ko, 9 years. At yung isa ay 10 years. At napaisip ako kaya, gaanong taon na lamang kaya o gaanong taon kaya ako magbubuno sa eskwelahang ito. Hindi ko alam kung ilang taon ako maaaring manatili sa lugar na ito. Ang aking pong kaisipan ay blanco. Hindi ko alam kung saan ako patutungo. Pero isang bagay po ang aking ginawa. Iyon ay ang magtiwala sa ating pong Panginoon. Bagamat hindi alam ang hinaharap, pero ang sabi, may isang Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Amen. Ang gawin lang po natin mga kapatid ay magtiwala sa tumawag sa atin. Madalas ay ating pinoproblema ang mga dinadaanan natin, pero hindi natin alam sa pagdaan natin sa mga pagsubok ng buhay, naroon pala ang solusyon natin. Kasama natin si Jesus sa araw-araw, mga minamahal ko. Kagaya mga kapatid ng ating pag-aaral ngayong pong umaga, ay nakikita natin ang tanda ng ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Nakikita natin ang sanlibutan bilang may kaguluhan. Naroon ang lahat ng mga isyong panlipunan, politika at lahat ng bagay ay nakikita natin. At nasabi natin ang Panginoon ay malapit na. Ngunit ang wikay kagaya ng isang motor o kagaya ng isang appliances o kagaya ng isang sasakyan ay kinakailangan ng manual. At kagaya din ng isang biyahe ay kailangan ng ways upang hindi maligaw. Gayan ang ating kailangan ang manual ng ating buhay, walang iba ang Biblia. Partikular po ang aklat ng Apokalipsis. Gusto nating malaman ng hinaharap, pero ang wika ay dapat muna nating maunawaan. Ang aklat na ito bilang isang aklat na maganda at may magandang mensahe sa atin. Na ang sabi, ang mensahe nito'y napapanahon upang tayo po'y mabuhay ng may pag-asa, mga minamahal. One time po kasi minsan, nung ako ay nasa AUP, nung ako'y nag-aaral, pag pala mali ang pagtingin mo sa isang bagay, ay hindi ito matutuwid ang iyong kaisipan kung ano ang tunay na ang kahulugan nito. Nang ako po ay nag-asa AUP noon, ako ay pinapatawag doon sa BMO, sa Behavioral Management Office. Ang alam ko, ang pinapatawag doon ay mga may problema. Ang ibig sabihin po ay may mga problema sa pag-uugali, may problema sa academic. Ayun ang aking pagtingin. Yun ang aking narinig. Pero nung ako ay pumunta doon, hindi pala yung inaasahan ko, hindi pala problema ang aking ng aking ang pinakita sa akin, kundi scholarship.
May nag-scholar sa akin noon, may nagbigay ng tulong nung ako'y nag-aaral. So ngayon po sa aklat po ng bahayag, Apokalipsis mga kapatid, ay tingnan natin ang aklat na ito na naglalaman ng maraming bagay at ito'y isang aklat na kung saan ay sinulat ng ating Apostol Juan nang siya po ay nasa isla ng Patmos, mga minamahal. At ang wika ay ang aklat ng Apokalipsis ay aklat ng pahayag na na madalas nating tinitingnan bilang isang aklat ng paghuhukom, poot, at pagdurusa dahil sa matinding babala laban sa kasalanan at sa dating nawakas ng mundo. Alam niyo po, may mga kapatid na ayaw buksan yung aklat ng Apokalipsis kasi takot. Akala nila ay puro halimaw nandun. O yung mga paghuhukom, mga bagay na masasama ang mangyayari. Pero mga minamahal, sa atin pong pananaw ngayon pa man bilang po mga Seventh-day Adventists, ang aklat po ng Apokalipsis ay aklat po ng pag-asa, aklat ng tagumpay at katiyakan ng kaligtasan para po sa bayan ng Diyos, mga minamahal. Ang aklat po ng Apokalipsis o pahayag ay hindi dapat nating katakutan, kundi yakapin bilang isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa kanya pong bayan. Inilalagay at ang pinaka-layunin po ng Apokalipsis, mga minamahal, ay hindi po yung ipakita sa atin yung mga hayop, yung mga hayop-hayop na yan, yung may mga sungay, may mga kunonong mga hindi po yan. Ang pinaka-mensaheng na dapat na pinakikita po ng aklat ng Apokalipsis, mga minamahal, sa unang versikulo pa lang lamang po ng Apokalipsis 1:1, ang sabi ay ang Apokalipsis ni Hesus Kristo, mga minamahal. Ano pong ibig sabihin? Ang layunin po ng aklat ng Revelation ay hindi upang tayo po'y takutin ang mga tao, kundi, ang sabi po ay ipakita si Kristo bilang tagapagligtas at hari ng sanlibutan. Hindi ba't po napakaganda, no? Nang ipinakikita ng aklat na ito. Nang isulat ni Juan, ang aklat na ito ay siya'y nasa Patmos. At sa 7 iglesia, kanya pong sinulatan. Dala ang mensaheng ito. Nasa bagumat si San Juan na ito ay nasa bilangguan, ay siya'y nagbibigay ng pag-asa sa marami. Mga minamahal, pinagmumulan ng pag-asa ang sulat niya na ang sabi naglalaman ng kapahayagan ni Kristo na sa panahon ng kalungkutan, panahon ng pag-uusig sa kanyang bayan, ay makikita sa aklat na ito ang pag-asa para po sa mga matapat, mula po sa mga sulat sa 7 iglesia hanggang sa bagong langit at bagong lupa. Sa kabila po ng pagsubok, lagi pong ipinapakita sa dulo ang tagumpay ng Diyos at ng kanyang pong bayan. Yan po dapat ng ating pong makita. Ang sabi nga po ay magkaroon tayo ng positibong pagtingin sa salita ng Diyos, partikular sa aklat po ng Daniel at Revelation, mga minamahal. Minsan namimiss tayo, minsan ang ating focus ay nandoon sa mga hayop, pero hindi talaga yon. Ang mensaheng pinapakita ay ipinapakilala ang tagapagligtas. Inihahayag si Jesus na bilang siya ang nangunguna sa iglesia at sa ating pong personal na mga buhay. Mga minamahal, yung dapat ating makita, positibo. One time ako po ay nag-evangelism, no, ako po estudyante pa dyan po sa Aurora province. Ay, ako po speaker sa Voice of Youth. Ang sabi ng isang kapatid, pastor, brother, sabi sa akin ay, sige, mag-sermon ka, mag-presentation ka ng
ng Revelation tapos takutin mo ka ang mga tao para maniwala. Sabi ko, hindi. Hindi yan ang mensahe ng Daniel ng Revelation. Takutin. Kundi, magbigay sa atin ng pag-asa. Lalong higit ngayon, sa panahon na atin po nakikita ang katuparan ng hula ng minamahal, ay tayo po'y makauusad, moving on, kikilos, hahayo ng positibo ang ating pong buhay. Sapagkat ang manual na ating pong tinitingnan ay tama ang direksyon na ibinibigay sa atin. Yung pong aklat ng Apokalipsis, ibinakikita na si Jesus ay kasama natin sa ating pong buhay na ito. Alam niyo po mga minamahal, sabi nga po dito sa The Acts of the Apostle, page 583, sa pamamagitan ng mga pagsubok at pag-uusig, ang kaluwalhatian ni Kristo ay nahahayag sa kanyang bayan. Ang aklat po ng Apokalipsis ay puno ng kasiguruhan sa tagumpay ng iglesyang matapat sa Diyos. Akala natin ay ang Laodicea na bagamat parang bibigay, parang nanlalamig, pero ang sabi, may mga matapat na nasa loob ng iglesia na sabi na sila po ay magtatagumpay sapagkat sinigurado ni Jesus ang tagumpay kapag siya ay kasama natin sa ating pong buhay, mga minamahal. Kaya, ang aklat po ng Apokalipsis ay hindi po crisis-centered, kundi Christ-centered. Maraming mga kapatid, kapag ka nag-aaral ng Daniel and Revelation, particular ang Revelation, ay puro crisis ang pinakikita. Hindi pinakikita yung Christ doon sa krisis, mga minamahal. Dapat po pala nating makita si Kristo lagi, kahit sa gitna ng krisis ng ating pong buhay. Kahit sa gitna ng may krisis na pinakikita ang manual, ang kasaysayan ng propesiyang ito, ay may Kristo na roon. Alam nyo, kaya nga minsan may mga kapatid na napanag-present ng kay crisis ang tinitingnan, hindi yung Kristo doon sa crisis. Kaya maraming ako'y nalulungkot, may mga kapatid na parang ang laging sinesermon ay yung Sunday law. Parang ang laging sinesermon ay kung ano-anong tinatakot ang mga kapatid. Naghahanap na ng lungga, natataguan. Naghahanap na ng kuweba. Minsan na may nakios pa akong kapatid. Pastor, kami naghahanap na kami ng kuweba na tutuluyan namin. Alam niyo po yun? Crisis. Ang kanilang pananampalataya ay nakasito sa krisis. Hindi doon sa Kristo na tumawag sa kanila na dapat ang kanila pong kalungan ay si Kristo na hindi matakot sa anumang bagay na dating. Sapagkat ang sabi ay ito'y apokalipsis ni Jesus. Pahayag ni Jesus. Alam ni Kristo ang mangyayari sa kanyang bayan at sa mga huling araw. Ngunit ang sabi, magtiwala ka. Ang iyong kaisipan, ang ating kaisipan ay ating ituon kay Kristo bilang ating pundasyon ng ating pong pananampalataya, mga minamahal. Kaya nga po, may positibong paanyaya sa atin. May positibong layunin ang aklat ng Apokalipsis, ang Biblia, ang mensahe ng Panginoon na dapat nating sampalatayanan, mga minamahal. Ang mga po, yung sa aklat ng Apokalipsis, may mga babala, may mga kapahayagan tungkol diyan. Pero sabi ay, hindi parusa agad-agad, kundi isang panawagan ng awa at habag ng Panginoon. Mga binamahal ko, ang tatlong mensahe ng mga anghel bilang mensaheng dinadala ng ating pong iglesia ay hindi lang po isang babala, kundi isang oportunidad sa atin para sa tao na pumili ng tama at maligtas, mga minamahal. Kaya nga pong sabi sa The Great Controversy, page 600
3, ito po ang sabi. Sa bawat panahon, ang Diyos ay mayroong mensahe ng babala at pag-asa. Hindi pwedeng paghiwalayin ang babala at pag-asa. Minsan tayo nagbabala pero walang pag-asa. Pero ito ay may babala at may pag-asa. Ang kanyang layunin ay hindi upang wasakin, kundi upang iligtas ang lahat ng tatanggap ng kanya pong biyaya. Bigay napakaganda ng mensahe ng Panginoon, ano? Ng salita niya, mga minamahal. Bisa mayroong isang kapatid na umattend sa revival, ang crusade, ang tema ay ano, ang tema ay Revelation of Hope. Pero nung umuwi, parang nag-aalangan, parang natatakot, may fear sa kanyang puso. Parang mali yata yung, parang may mali doon sa pakinig. Parang may mali doon sa presentation, mga kapatid. Ano? Pero dapat sana ipag-uuwi ang mga kapatid na nakinig yung aklat ng Revelation, nakinig siya ng mga ganong pag-aaral, ay dapat ay baka tamo tayo ng pag-asa ng amin naman. Sapagkat yun ang layunin ng Panginoon. Ng Apokalipsis ni Jesus ay maghayag ng pag-asa, kasiguruhan sa ating pong buhay, sa iglesia at sa personal nating buhay, mga minamahal. Ang Diyos ay nangangako po ng kanyang proteksyon at gantimpala, mga minamahal. Sa gitna po ng huling labanan, sa pagitan ng mabuti at masama, ang mga matapat ay iingatan ng Panginoon. Alam niyo po sa atin sa Pilipinas, dito sa Pilipinas ay napakagulo ng politics. Nakita natin yung dalawang malaking politika na nag-aaway. Tayo minsan mga Adventista ay hindi tayo minsan makatiis. Parang tayo ay meron tayong partisan din. Meron tayong kinakampihan. Meron tayong mga biases. Pero isipin po natin, mga minamahal, hindi sa kanyang larangan tayo dapat nakikialam. Mga minamahal. Minsan ang kaaway ay naglalagay ng mga pagsubok at daanan sa ating pong buhay upang hindi tayo makapokus sa kung ano ang ating tunay na layunin, mga minamahal. Kaya, ang sabi, ang tunay na labanan na natin makikita, mga kapatid, ay sa mabuti at sa masama, mga minahal. Bilang bayan ng Diyos ay makita natin kung ano talaga ang ating pagkakilanlan at kung ano ating misyon at kung ano ang inihahayag ng aklat ng Apokalipsis, partikular ang Revelation chapter 14. Ito ay mensahe ng tatlong anghel na sinugo at ito po'y mensahe ng ating pong iglesia, mga minamahal. Very unique, mga minamahal. One time, nung ako po ay estudyante pa, may nagtanong po sa akin. Ang sabi niya, ikaw pala ay isang Seventh-day Adventist at kami po ay nagkakanbas noon. Ang sabi ko, opo. Ako po ay isang Seventh-day Adventist, nagkakanbas ako. Ang tanong sa akin ay, ano ba pagkakaiba ng inyong denomination sa amin pong denomination? Sabi ng isang tanda na lalaki, habang siya inaalok namin ng aklat. Ang sabi ay, alam mo namin na halos ang mga sekta ay pare-parehas. Pero ang sabi ko po, binuklat ko po yung aklat ng Apokalipsis 14, sa 1 hanggang 11. Gaya po ng ating talata ngayon. Ang sabi ng aking kausap na matanda, na isang mananampata sa ibang denominasyon, ang sabi niya ay, first time kong narinig ang aklat ng Apokalipsis na yan, Revelation chapter 40. Mayroon palang mensahe na ibinibigay yan. Binibigyan tayo ng katiyakan, mga minamahal, sa buhay na ito. Ang sabi dito ay, ang mga pangako ng Diyos sa 7 iglesia sa Apokalipsis ay nagpapakita na mamatagumpay at tatanggap ng kantimpala, mga minamahal. Habang ating po nakikita ang krisis ay maging Christ-centered ng ating buhay, habang nakikita natin ang fulfillment ng propesya, mga kapatid, tandaan natin, hindi tayo iiwanan ng Diyos sa panahong ito. Si Miguel ay nasa unahan po natin.
Siya mismo ang magiging kalungan natin. No? Sa panahon ng may krisis, ang ating pong buhay, si Jesus ang ating pong kalungan. Yan po yung napakaganda, mga minamahal. Siya ay kasama natin, mga minamahal ko. Kaya bakit ka ba magtatago sa kung saan? Aming mga kapatid na kapag pinag-uusapan yung krisis, mga sandalo-sandalo na yan ay takot na takot. Naghahanap pa ng mga kung anong kalungan. Ano? Pero sabi dito, sinisigurado ni Jesus na siya mismo ang magiging kalungan natin. Sabi po ni Ellen White, ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang sa kanyang bayan. Sa pinakamadalim na sandali, siya ang ilaw at gabay po natin. May napakaganda, no? Habang ating tinitingnan ang fulfillment ng propesya, habang ating tinitingnan na ang mundo'y nasa kadiliman ng kanyang bayan, pero ang sabi, siya ang ilaw at gabay natin, mga minamahal. Ito yung ilaw sa ating pong landas. Kapahayagan ni Jesucristo. Kamusta, mga kapatid, ang ating pong buhay? Tayo kaya ay nag-aaral pa? Tayo kaya ay bumabasa pa ng Biblia? Tayo kaya ay may panahon pa para manalangin, mga minamahal? Ang problema, tayo ay very impulsive minsan sa mga krisis ng ating buhay. Mas madalas na tayo nag-react at ang ating reaction minsan ay negatibo sa mga krisis ng ating pong buhay. Gayun din sa politics natin, may maaway, may dalawang pamilya nag-aaway sa politics natin sa Pilipinas. Minsan ay tayo po ay parang natutokso na mag-comment. Natutokso tayong magbigay ng ating biases, ng ating reaksyon. Pero tandaan natin, mga kapatid ko, hindi sa ganyang larangan tayo dapat nag-react. Ang pinakamabisang gawin natin, balikan natin ang Biblia, pag-aralan natin ito, at tingnan natin ang kalooban ng Panginoon. Ito ang manual ng ating buhay. Ito ang ilaw natin at gabay natin. Kaya maraming tao naliligo ng landas sapagkat walang ilaw, walang patnubay. Ang Biblia, mga kapatid, lagi tayong ibinabalik. Kaya nga ang Seventh-day Adventist, tayo'y iglesia na naitatag dahilan sa pag-aaral ng Biblia. Yun ang ating pundasyon, mga minamahal. Ang pinakadakilang pong mensahe ng pahayag o ng Apokalipsis o ng Biblia ay hindi po mangwasak, kundi ang sabi ay bagong buhay ay Kristo, bagong buhay sa kabila ng sakit at kamatayan, na tayo dalhin sa mga tiyak na pangako. Dalhin tayo sa pag-asa na bagamat inihahayag ng Apokalipsis ang mga krisis, labas more, inihahayag niya, ang layunin niya, ipahayag si Jesucristo na kasama ng kanyang iglesia, mga kapatid. Ang sabi ay, ang kapahayagan ni Kristo, ang kanyang apokalipsis na ito, ay nagsusulong ng pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Ang sabi ay, sa halip na tayo po'y matakot, sabi dito ay, tayo ay dapat magalak sapagkat ang pagbabalik ni Kristo ay tiyak. Ang dakilang pahayag o apokalipsis ay nagtuturo na ang Diyos ay tapat sa kanya pong mga pangako. Kahit anong mangyari, mga kapatid, may katiyakan tayo sa pag-ibig at pangangalaga ng ating Diyos. Sabi nga po ay, sa kabila ng dilim ng mundong ito, tayo ay may pag-asa, pag-asang hindi matitinag. Si Kristo ay malapit ng bumalik at tayo ay kanya nadalihin sa isang walang hanggang kaharian ng kapayapaan, mga minamahal. At ang sabi, tayo bilang Seventh-day Adventist
ang ating pananaw sa aklat na ito ng Apokalipsis ay isang ahayag, isang aklat ng hindi pananakot, kundi isang aklat ng katiyakan, pag-asa at tagumpay ng Diyos. Mga minamahal, bagamat may babala, ito rin ay isang paanyaya ng kaligtasan, isang patunay ng habag at awa ng Diyos sa kanyang bayan. Ang Diyos ay hindi nangiiwan ng kanyang mga anak sa gitna ng bagyo, bagkus. Siya ang ating pong kalasag at patnubay hanggang sa ating pagpasok sa kanyang walang hanggang kaharian. Kaya po sabi ay, kaya't sa halip na tayo po'y batakot sa Apokalipsis, dapat nating itong yakapin bilang mensahe ng pag-asa, pananampalataya at pananabik sa mawalahating pagbabalik ni Kristo. Tayo ko ay nananabik sa pagbabalik ng ating pong Panginoong Hesus. Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, habang tayo ay nagtatayo ng mga bahay, habang tayo ay nag-aasawa, habang tayo ay nagplaplano pa sa hinaharap, pero ang ating pong mas pinananabikan ay ang pagbabalik ni Jesucristo. Sabi ng Lucas, ay nakakalungkot isipin, ng kagaya ng panahon ni Noah, ang tao gayon. Hindi naman masama mag-asawa, hindi masamang magpundar, pero ang sabi, mas pinananabikan natin, makita natin na ang bagay lang, lahat ng bagay natin ninanais, lahat ng ito ay temporal lamang, pero ang mas ninanais natin, ang ating kapanabigan ay ang mawalahating pagbabalik ni Jesucristo. Kaya nga po tayo tinatawag na Seventh-day Adventist. Advent, naghihintay. Mga taong naghihintay. Saan? Sa ikalawang pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Ang tatlong mensahe ng Revelation, chapter 14, 6-12 to 11. Ito po ay summary ng ating pong 28 fundamental beliefs. Nang sabi ay, then I saw another angel flying in the mid-air, and he had the eternal gospel to proclaim to those who live on the earth, to every nation, tribe, language, and people. Ang tatlong mensahe ng mga anghel sa Revelation chapter 14, 6-11 ay sentro ng misyon ng Seventh-day Adventist Church. Mga kapatid, ito ang mensahe nating dapat ipalaganap, lalong higit sa panahon ng krisis na meron tayo. Pero minsan ang ating focus, kapag tayo ay nasa krisis na, hindi na yung mensahe ng Three Angels message. Mas ang tuon nating pansin ay mas nakikipagdebate tayo doon sa politika, sumasaw-saw tayo minsan sa mga crisis ng mundo. Halip na maging crisis, maging Christ-centered ang ating pong buhay. Mga binamahal, ito ay sentro ng ating pong misyon at mensahe ng ating iglesia. Ang mga ito ay nagpapahayag ng warning. Pero maliban nun ay paanyaya, invitation. At ang huli ay panawagan para sa pagsamba sa tunay na Diyos at pag-iwas sa sistema ng kamalian, mga minamahal. Kaya minsan mga kapatid, dapat natin reviewin ma-review natin yung ating pong pag-aaral sa Daniel and Revelation. Maraming mga kapatid na din minsan ang walang panahon na mag-aral nito. Pero ito ang dahilan kung bakit meron tayong iglesia. Dahilan sa tayo ay mga tao ng propesiya, mga kapatid. Kaya nga, ating pong makikita na ang una pong mensahe ng anghel ay ang sabi, panawagan sa ebanghelyo at pagsamba. Ang sabi ay, fear God and give Him glory because the hour of His judgment has come. Worship Him
who made the heavens and the earth, the sea, and the springs of water. Ang pagsambay nakikita sa ating pong buhay, mga minamahal. Yung ating puting buhay sa araw-araw, yan din po ay paraan ng pagsamba natin sa Diyos, hindi lang sa araw po ng Sabat, kundi ang ating buhay ay sermon para sa iba. Nakikita ng tao ang sa ating buhay kung sino ating sinasamba. Kung paano tayo nabubuhay. Kung ang ating sinasamba ay isang Diyos na maibigin, mapagmahal, mapagbiyayay, gayon din dapat ang nakikita doon sa mga taong sa Kanya ay sumasamba, mga minamahal. Ang unang mensahe ng anghel ay tumutukoy sa isang panawagan upang sambahin ang lumikha at tanggapin ang kanya pong ebanghelyo. Sapagkat kung ating pong titingnan, ang aklat po ng Revelation o ng Apokalipsis ay pinakikita po sa atin sa Revelation chapter 17, ipinakikita ang babae na na nakasakay sa hayop na sumisimbolo sa sa apostostiya o yung tumalikod na iglesia o maling pagsamba. Ang babae ay larawan ng Babylonia, nagtuturo ng panlilang at pagsamba sa Diyos-Diyosan. Idolatria, mga kapatid. At ang Babylonian ito, na babaeng ito, ay confusion. Ang kanyang dala ay confusion, kalituhan, o yung pong pagtanggi sa totohanan ng Diyos. Kaya ang unang mensahe ay panawagan sa kalinisan ng pananampalataya laban po sa impluwensya ng Babylonia, sa impluwensya ng kaaway, mga minamahal, na mayroong dalang doktrinang kalituhan, mga minamahal. Ang pagsamba ay sentral sa huling pong krisis ng sanlibutan ito. Pero tanong tayo kaya mga kapatid, kamusta ang ating pagsamba sa Diyos? Kamusta po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating pong Panginoon, mga minamahal? Ang Diyos ay nananawagan na kilalanin siya bilang lumikha habang ang mundo ay nagiging mas mapanlin lang. Pinikilala natin ang Diyos bilang sa ating pong buhay, sa pagiging katiwala natin, sa ating pamumuhay, sa ating pagtitiwala sa Panginoon, ay ating kinikilala ang ating pong Panginoon bilang siya'y manlalalang ng ating pong buhay, mga minamahal. Yan po ang unang mensahe sa Revelation chapter 14 verse 6 to 11. Ayan po, may kinalaman sa panawagan ng pagsamba. Ito ay nawa, mga kapatid, ang ating pong may bahagi. Yung Diyos na lumalang sa atin, na bumabago sa atin, na binabago tayo, nakikita sa ating pong pamumuhay. Pangalawa, ang ikalawang mensahe ng anghel ay pagbagsak ng Babylonia. Sa Revelation chapter 14 verse 8 ay ating pong makikita ay Pollen is the Babylon the Great, which made all the nations drink the maddening wine of her adulteries. Mga kapatid, tinatawag ang Babylonia bilang mother of harlots na may impluwensya sa lahat ng mga bansa. Ang Babylon ay hindi lamang espiritual na konstitusyon, kundi sistema ng pagsasama-sama ng sekular at reliyosong kapangyarihan na taliwas sa layunin ng Diyos. Pero sabi, ang pagbagsak ng Babylonia ay dulot ng pagtanggi nito sa katotohanan at sa Ebanghelyo. Sa panahon ng huling krisis, magpapahayag ang Diyos ng mensaheng babala laban sa maling doktrinang ito, mga minamahal. Sabi, ang pagbagsak ng Babylonia ay tiyak dahil sa pagtalikod ito sa Diyos at sa Ebanghelyo. Kagaya natin, mga kapatid, kapag ating tinanggihan ang Ebanghelyo, tayo'y tumalikod sa Panginoon, babagsak ang ating pong buhay. Babagsak ang ating pamumuhay, mga minamahal. Marami ng mga kapatid ang sumubok na iwanan ng Panginoon. At ang sabi ng kanilang sentro minsan ay yung mga temporal na bagay. Pero nakita natin sa buhay,
na silang lahat ay bumagsak. Nasira ang ari-arian, nagkaroon ng mga salot sa kanilang buhay. Kaya, mga kapatid, kung si Jesus ay kasama natin, mga kapatid, at tayo po'y tumatanggap ng kanyang ebanghelyo, at tayo nagtatapat sa kanya, ang tagumpay ay ating pong matatabasa, mga minamahal. Ang Babylonia, isang isang sistema ng kamalian ay babagsak. May doktrinang inihahalo, may doktrina siyang dala, kalituhan. Pero sabi, ang bayan ng Diyos ay kinakailangang manatili ang bayan ng Diyos sa ano mo, sa katotohanan. At ang katotohanan ay nasusulat sa aklat ni Jesucristo, ang Biblia, mga minamahal. Kung kaya nga't dapat tayo, mga kapatid ko, ay magbasa, mag-aral ng manalangin, at ang maging sentro ng ating buhay ay si Jesus. Pangatlo, ang ikitlong mensahe ng anghel ay laban sa babala sa pagsamba sa hayop. Ang sabi po ay, if anyone worships the beast and its image and receives its mark of their forehead or in their hand, they too will drink the wine of God's fury. Mga kapatid, ang hayop sa Revelation chapter 17:3 ay may 7 ulo at 10 sungay na sumisimbolo sa mga kapangyarihang politikal at relihiyoso na nagpapalaganap ng maling pagsamba. Ang ikatlong mensahe ay babala laban sa pagtanggap ng marka ng hayop na sumasagi sa sistemang lumalaban sa Diyos. Ayon kay Ellen White, ang marka ng hayop ay kumakatawan sa maling sistema ng pagsamba, aral na kanyang itinuturo, mga minamahal. Tayo bilang bayan ng Diyos, tayo po mga kapatid, ay tumalima sa aral ng Panginoon. Pagkabat natin po nakikita ang krisis, tayo magtumibay sa ating pong pananampalataya. Ang bayan ng Diyos ay tatawagin upang magtiwala sa Kanya sa kabila ng takot, pananakot, persecution, at minsan ay dating tayo sa punto ng sakit ang pagsunod sa Babylonia. Ngunit ang sabi, ang ikatlong mensahe ay nagbibigay din sa pagtitiis ng mga banal. May pagtitiis na makaganap sa ating pong buhay. In conclusion, mga kapatid, pagkakilala ang mensahe ng Revelation chapter 14 ng tatlong anghel na ito, ang sabi ay pagkakilala sa tunay na pagsamba sa gitna ng krisis. Tayo po ay inaanyayahan ng Diyos sa kanya na sumamba sa Kanya bilang lumikha. Kamusta po ang ating pong pagsamba, ang ating pong devotional? Kamusta po ang ating personal na pag-aaral ng Biblia? Kamusta po ang ating pamilya, mga kapatid? Tayo ko ay nakakapag-family worship pa? Kamusta yung ating mga midweek? Kamusta yung ating mga vespers? Kamusta ang ating personal na ugnayan sa Panginoon, mga minamahal? Tayo po'y inaanyayahan ng personal ng Panginoon. Gaya po ng mensahe ng panawagan sa pagsambay, ating kilalanin si Jesus bilang lumikha sa atin. Ang ating buhay ay hindi sa atin, kundi sa Panginoon. Na tayo, mga kapatid, ay sambahin natin siya. Ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Kaniya, mga minamahal. Tayo inaanyayahan ng Diyos na sumamba sa Kanya bilang siyang lumikha sa atin. Pag-iwas sa mga spiritual na panlilinlang sa mga krisis sa huling araw. Pero sabi, kinakailangan maging Christ-centered ng ating pong buhay, mga minamahal. Tiyakin ng ating pong pananampalataya ay nakabatay sa Biblia at hindi sa mga maling aral, mga minamahal. Ay, nakakalungkot isipin na minsan sa ating mga pulpito ay pumapasok ang mga maling doktrina. Minsan ay hindi natin ma-determine kasi nga hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero pag tayo nagbasa ng Biblia, makikita natin at tayo may personal na pag-aaral, makikita natin ang dalisay na aral ng Biblia, mga kapatid. Kaya kahit saan po tayo pumunta, dala natin ito, ang kanyang pong salita.
Ako po, kahit saan ako pumunta, meron ako yung aking Biblia ay nakalagay doon sa U-box ng aking pong motor. Saan ako pumunta, dala-dala ko yan. Kahit ako'y umaakit ng bundok, may dala ko yan. Kasi nga, kapag ka naging hobby mo na, o naging routine ng buhay mo, naging lifestyle mo na magbasa at mag-aral, ay may malaking pagbabago sa iyong buhay, mga minamahal. Itinutuon ng ating pansin, nagiging ang sentro ng ating buhay ay si Jesus at ang pagsamba sa Kaniya, mga minamahal. At hindi tayo kailangan, at tayo po ay hindi kayang dayain ni numan. Kahit man dumating ang ibang mga aral, may dalang aral, hindi. Bakit? Mayroon tayong sanggalang, ang banal na kasulatan, mga minamahal. Ano ho? Ang sabi dito ay, katapatan sa harap ng pag-uusig. Sa dating mga panahon, sa dating na hamon, tayo ay tinatawag na tayo po'y manatiling tapat sa Diyos kahit sa gitna ng krisis ng ating pong buhay. Ano? At sa kanyang sabat bilang tanda ng tunay na pagsamba. Ang tatlong mensahe ng anghel ay panawagan ng awa ng Diyos bago ang wakas. Ito ay mensahe ng babala, pag-asa, at tagumpay para po sa bayan ng Diyos. Sa aklat po ng Revelation chapter 17, ito po ay nagpapakita ng tunay na larawan ng Babylonia. Ngunit ito rin ay patunay na ang Diyos ay magtatagumpay sa huli. Kaya ang mensahe sa atin ngayon pong baga, let us remain faithful to His truth and prepare for His soon return. Tayo po ay manatiling nagtatapat. Habang atin pong nakikita ang krisis, ay maging Christ-centered ang ating pong buhay. Na tayo po ay nanatiling nagtatapat sa Panginoon. May nakakalungkot isipin na minsan ako may dinalaw. Sabi, Pastor, kapag ako'y gumaling, ay ako'y sisimba na. Pastor, kapag ako'y nakaani ng palay, ako'y magtatapat na. Alam niyo mga minamahal, ang tunay na kay Kristo at ang kanyang sentro ay si Jesus sa kanyang buhay, kahit may krisis, siya ay magtatapat. Wala nang bargaining. Wala nang kung ano pa makompromiso. Basta ang kanyang kaisipan ay na kay Kristo. Ang sentro ng kanyang buhay ay si Jesus. May krisis man, may ligaya man sa kanyang buhay, may namang kaluwalan sa kanyang buhay, siya ay nanatiling tapat sa kanyang pinaglilingkuran. Hindi krisis ang pinakikita, ang pinakalayunin ng Apokalipsis, kundi pag-asa sa gitna ng krisis. Nawa mga kapatid ko, ay patuloy natin maituon ang ating pananampalataya sa Panginoon at tayo po'y manabik sa kanyang ikalawang pagparito. Kaya nga sabi, let us remain faithful to His truth and prepare for His return. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating kinakabalahan, meron man tayong negosyo, meron man tayong bahay, tayo man ay kakasal na, tayo man ay mayroong mga plano sa ating buhay. Pero sabi ay, remain faithful to His truth. Huwag tayo maging kagaya ng panahon ni Noah. Nag-aasawa, nag-ano-ano, kung anong ginagawa, pero hindi tapat, hindi alam magbala. Pero tayo, na nakakaalam ng natotohanan na ating nakita ang truth, mga kapatid, remain faithful to His truth and prepare for soon return. Pagpalay po tayo, nawa po ang Panginoon ang patuloy na magpala sa atin. Tayo po'y mahal ng Diyos at nais niya na tayo po'y magtagumpay sa ating pong buhay. Ano man po minsan ang krisis na ating pong diadaanan, ano man yung ating nilalaman sa ating buhay, kung tayo po'y may cancer, kung tayo ay may problema sa trabaho, may problema tayo sa pag-aasawa, may problema tayo sa lahat ng bagay, naguguluhan tayo, at ang krisis ay nasa ating harapan, alalahanin natin, kung nasa harapan natin ang krisis, si Jesus naman ay katabi natin. Kasama natin
Siya ay personal na Savior, tagapagligtas. Kaya nga ang sabi sa Apokalipsis chapter 1 verse 1, ito ay apokalipsis ni Jesus. Ipinahayag siya, ipinahayag ang Savior, ipinapakilala si Jesus bilang tagapagligtas, bilang kasama natin sa ating pong buhay. Alam niyo po, minsan nakalungkot, mas kabisado natin, mas kilala natin yung mga hayop sa Daniel Revelation kaysa makilala si Jesus. Maganda makilala yung makita yon. Pero mas mahalaga na, na makilala natin si Jesus ng personal sa ating pong buhay. May krisis man o wala man, tayo ay remain faithful to His promise. Manabik tayo sa pagbabalik ng ating pong Panginoon Jesus. Huwag nating isentro ang ating sarili sa krisis. Kaya minsan may mga kapatid na wala lang sinermon kundi yung wala lang sinermon kundi yun. Hindi mo masama yun. Pero lagi na lang yung krisis sa sinermon. Ano yun? Sinermon yung sandalo, kung ano mga, pero hindi nakatuon doon sa Kristo. Kaya may takot. Pero kapag ang krisis ay tiningnan, makita mo din dapat na si Kristo ay naroon sa gitna ng krisis. Kasama ko at kasama mo mga kapatid. Si Jesus ay nagmamahal sa atin. Kaya kung tayo may laban ng buhay, may problema sa trabaho, may kalusugan, sa pamilya, manatili tayong magtiis, magtapat. Si Jesus ay malapit nang dumating. Mamatay man tayo, mawala man tayo, ay tayo naman ay tapat sa Panginoon at tapat si Jesus lalong higit sa kanya po mga pangako. Pagpalain po tayo at ang biyaya ng Diyos ay patuloy na managana po sa ating pong buhay. Happy Sabbath po mga kapatid. For our closing song, let us sing In a Little While We're Going Home. Sing a song that will cheer us by the way. In a little while we're going home, for the night will end in the everlasting day. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows flow. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. We will do the work that our hands may find to do. In a little while we're going home. And the grace of God will our daily strength renew. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows flow. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. We will smooth the path for some weary wayward feet. In a little while we're going home. And my loving hearts spread around underneath the street. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows flow. We shall meet at last when the stormy winds are past. In a little while we're going home. There's a rest beyond, there's relief from every care. In a little while we're going home. And no tear shall fall in the city bright and fair. In a little while we're going home. In a little while, we shall cross the billows flow. We shall meet at last when the stormy winds are past. In
little while we're going home. Tayo po ay manalangin. Amin pong dakilang Diyos, salamat po ng marami sa inyo pong patnubay at gabay, gayon din po sa manual, lalong higit ng aklat ng Apokalipsis. Bagamat amin po nakikita ang krisis ng mundong ito, mga iba't ibang mga pangyayari sa huling araw, ay makita namin higit ay ang pag-asa at si Kristo bilang ito ay kapahayagan ninyo, Panginoon. Maging sentro ng aming buhay ay ang aming Panginoong Hesus. At patuloy kaming mabuhay na may katapatan sa kabila ng laban ng buhay na meron sa amin. Ang inawang pangaliw ng banal na Espiritu, ang pag-asa ay patuloy naming maranasan. May mga kisisman sa aming pong buhay, sa lipunan, sa aming pong pamilya, may karamdaman kami, may family problem, may iba't iba man kaming mga hamon na kinakaharap. Pero salamat, ikaw ay kasama namin at nagnanais ka ng tagumpay sa aming pong buhay. Panginoon, yan ang aming dalangin. Na patuloy kami magtatapat sa iyo hanggang sa huli ng aming buhay. Kung kaya nga't Panginoon, kami po inyong tutulungan. Kami po ay patuloy sa samahan. Dating ang panahon na lahat ng aming mga ipinaglaban ay magwawakas at dating sa katagumpayan. Salamat ng marami. Patuloy namin dinadalangin ang iglesyang ito ng Bonbon SDA Church at gayon din ang Moving On International Ministries sa kanila pong barang nasiwa at sa kanila pong paglilingkod. At manapay ang buhay namin ay punong-puno ng pag-asa at laging maisentro sa inyo. Salamat po ng marami. Ang pagpapala ng langit ay patuloy po naming maranasan. Ito po ang aming pong dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.